Wow! Time to sway your body along the music. Let's go! Malakas na sigaw ni Daisy. Sabay hila sa kaibigang si Iya papuntang dance floor. Nagniningning sa mga mata nila. Ang malikot at makukulay na ilaw sa paligid. It's almost 2 a.m., Daisy. Hindi pa ba tayo uuwi? Baka hinahanap ka na ng dad mo. Pasigaw na tanong ni Iya. Habang parehong umiindayog ang mga katawan nila. Bawat galaw ay sumasabay sa nakakabinging tugtog. Oh, come on, Iya! Stop it! We're having fun here. I'm pretty sure Dad doesn't care at all. Napaikot pa ng mata si Daisy. Umiiling-iling naman si Iya sa naging sagot sa kanya ng kaibigan. Oh, wait. Kuya! I think... Kumindat pa si Iya kay Daisy tsaka nito kinuha ang 2 baso ng liquor na dala-dala ng waiter. We deserve another shot! Dugtong pa niya sabay abot ng baso kay Daisy na mabilis din namang inabot ng dalaga. Yeah! Itodo na natin to. Let's give it a toast for another man to come in your life! Sigaw ni Daisy at sabay pa nilang itinaas ang baso bago tuluyang nilagok ang laman nito. Kaya kasi sila naroon para tulungang makalimot si Iya mula sa sakit na naidulot ng dating boyfriend nito. Tama! Tama! Marami pang lalaki. A cheater like him doesn't deserve a woman like me. Tsaka, hindi siya kawalan. Ang ganda-ganda ko para pagluksan siya. In fact, tatawa nga ako kung mawawala na siya sa mundo Tsaka malakas na tumawa si Iya at mas ginalingan pa ang indayog. Bagamat malakas ang halakak na iyon ay halata pa rin ang pait sa tinig nito. Kung kaya't napailing-iling na lamang si Daisy. Naaawa ito sa kaibigan. Saksi kasi siya kung paano nito mahalin ang lalaking yun. Ano, Bes? Isa pa ba? Shot pa tayo? Makaraan ng ilang minuto ay muling napatanong si Iya. Samantala ay napahawak naman si Daisy sa doon nito. Naiinitan na siya at tila ba hindi na nito marinig pa ang sariling tibok ng puso dahil sa lakas ng tugtog. Pakiramdam nito'y mababasag na ang eardrums niya. Sandali, Bes. Parang... Napahawak ito sa malapit na pader sa kanya kung kaya't nag-aalalang lumapit sa kanya si Iya. Ayos ka lang ba, Bes? Uwi na tayo. Tanong pa nito. Tumango naman si Daisy. Oo, Bes. Pasensya na ha. Umiikot na kasi paningin ko Hindi ko na kaya. Aniya pa kaya't mabilis na tumango si Iya. O siya sige, mag-taxi na lang tayo at bukas ko na lang babalikan yung sasakyan ko dito. Alas-tres na rin. Sigurado kung bubulyawan ka na naman ng daddy mo. Plitan niya ni Iya. Tsaka inalalayan si Daisy palabas matapos yung bayaran ng bills nila. Hindi kagaya ni Daisy ay diretso pa rin ang paningin nito at animoy wala pang tama ng alak sa sistema niya. Ganun nga siguro kapag heartbroken. Kulang na lang ay ubusin lahat ng alak. Makaraan ng mahigit kalahating oras ay tsaka pumara ang taxi sa harap ng compound ni na Daisy kung kaya't mabilis itong ginising ni Iya. Bes! Bes! Gising na! Nandito na tayo! Aniya pa at mahinang tinapik-tapik ang pisngi ni Daisy na dahan-dahan namang nagdilat ng mata. Hindi katulad kanina. Kahit papaano hindi na rin umiikot ang paningin nito. Subalit ramdam nito matinding pagpintig ng mga ugat sa ulo niya. Salamat, Bes. Mauna na ako ha. Call me when you get home. Saad naman ni Daisy bago ito tuluyang bumaba at buksan ang gate ng compound nila. Dahil nga alas-tres pa lang na madaling araw ay tahimik na tahimik pa ang lahat. Sandali pa itong luminga sa paligid upang hanapin si Mang Kading, ang kanilang hardinero. Subalit hindi niya ito makita. Siguro ay mahimbing pa ang tulog nito. Dahan-dahan, ginawa nitong paglalakad. Maging ang pagbukas nito ng pinto ay dahan-dahan din upang hindi marinig ng ama.
Ayos, siguro tulog na rin si Daddy. Bulong pa niya sa sarili nang bumungad ang nakakabulag na dilim sa buong bahay. Subalit napaigtad ito sa gulat ng biglang magliwanag ang paligid. And where have you been, Daisy Cartel? This late, ha? Gawain pa ba yan ng matinong babae? Kaagad na bungad ng ama nitong si Danny habang nakatingin sa relo. Mababakas sa tinig nito ang galit. Napahinga naman ng malalim si Daisy bago pabagsak na naupo sa sopa. Bakas ang pagod at puyat sa mata nito. Stop being so conservative, Dad. Having tan is normal. Nag-bird lang kami ni Iya dahil nga broken-hearted siya. Walang masama doon, Dad, okay? Mahinahon ang tinig nito habang nagsasalita. Bagamat naiinis ito sa ama, ay hindi pa rin nawawala sa isip niyang tatay niya pa rin ang kaharap. To hell with Iya's problem. And what did you say? Bar, hindi mo ba alam na maraming siraulo doon, ha? Paano kung may mambastos sa inyo doon? How will you defend yourself kung pareho kayong babae? I didn't raise you to be a drunk woman, Daisy. Pasigaw na saad ng ama habang nagbababa ang matang nakatingin kay Daisy na natawa lang. And I didn't tell you to raise me. This is my life, Dad. You don't have to tell me everything I should and shouldn't do. Oh yeah, you didn't tell me. But at least have some decency. Anong sasabihin sa akin ng mga kasosyo ko sa negosyo? Na may anak akong lasigera? Tanong pa ni Danny, kaya't natawa si Daisy. Iiling-iling pa itong tumingin sa ama. To hell with them, Dad. All these years, sila lang naman palagi ang iniisip mo. So stop acting like you own me. Stop controlling me. Because from the very first place, wala kang pakialam sa akin. Paggalit na sapat ni Daisy. Pinipigilan nito ang mga luhang tumulo habang nakatingin pa rin sa ama. What? No! Stop thinking like that. I'm doing this for you because I care for you, Daisy. Anak kita. May pakialam ako sa'yo. Samantala ay lumambot naman ang tinigan ng ama kaya't napaiwas na tingin si Daisy. Anak, how ironic is that, Dad? Si Mang Karding lang ang nagparamdam sa akin na may magulang pa ako. Alam mo ba yun? Tanong pa niya. Maya-maya pa ay narinig nito ang pagbubuntong hininga ng kanyang ama. Speaking of Mang Karding, mahina ang boses ni Danny kung kaya't napatingin si Daisy dito. Naghihintay ng susunod na sasabihin ng ama. He's at the morgue. Ilang minutong namutawi ang nakakabiging katahimikan. Dahil sa narinig ay tila ba huminto ang ikot ng mundo ni Daisy. Subalit, umaasa itong hindi tama ang iniisip niya. What? What is he doing here, Dad? May kapamilya ba siyang pumanaw? Utal na tanong nito. Subalit napayuko ang ama. Bagay na mas lalong nakakadagdag ng kaba ni Daisy. No, sweetheart. He spent all day gardening. Nung sumapit ang hapon, he was looking for you. Paninimula ni Danny, kaya't napaisip naman si Daisy. Umaga pa lang ay nasa bar na silang dalawa ni Iya. Kaya't hindi nito nakita si Mang Karding buong maghapon. He's acting so weird earlier. Di ko maintindihan kung bakit hindi siya mapakali. He really wants to see you bago ko siya matagpo ang nakabulagta sa hardin. He had a heart attack. Dead on arrival. Tila mawawala sa sariling katinuan si Daisy nang marinig iyon. Dahan-dahan itong napasalampak sa sahig. Tsaka walang humpay na kumawala ang mga luha. No. This isn't happening. Dad, you're joking. You're just joking, Dad. Pinaparusahan mo lang ako but I know he's okay. Umiiyak nitong sabi, tsaka napasabunot sa buhok. Bago nito maramdaman ang yakap ng ama. Let go of me, Dad. Gusto ko siyang makita. Please, bring me to him. Pagbawala pa nito. Dahil sa nalaman ay tila ba nawala ang pagod at puyat nito dahil sa kalasingan. Hindi nito matangkapang narinig. Si Mang Karding, na naging sabihan niya lahat ng pangarap at problema niya, ay pumanaw na.
Ngayong wala na ito, pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya sa mundo. Makaraan ng ilang oras, tulala itong nakasalampak sa lupa habang hinahaplos sa mga bulaklak. Nanggaling na ito sa morgue. Totoo nga, wala na talaga si Mang Karding. Kaya't walang pahinga ang pagtulo ng luha nito sa mga mata. Mang Karding. Pagtatawag nito sa hardinerong itinuring niyang ama. How could you let me so early? Paano na kapag may problema ako? Alam mong ikaw lang na pagsasabihan ko ng lahat. You stood as my father. You knew my secrets. You know how much I love modeling. How much I love singing and even writing stories. You knew my first heartbreak. Yet, my dad hasn't any idea about it. I still have a lot of secrets to tell. So many things to experience that I am about to tell you. Yet you left so early. Mababakas ang pait sa tinig nito. Sa isip pa niya'y, totoo nga siguro, na pagkatapos ng kasiyahan, lungkot ang kapalit. But wherever you are now, I hope you're happy. You'll be forever in my heart, Mang Karding. Hinding-hindi kita malilimutan. Tsaka muling tumulo ang mga luha nito sa mata. Lumipas pa ang ilang araw. Ganun pa rin ang sitwasyon ni Daisy. Palagi lamang itong mag-isa sa hardin at pinagmamasdan lamang ang mga bulaklak doon. Tumutubo na rin ang mga damong kailan lang ay pinagbubunot ni Mang Karding. Daisy anak, pwede ba kita makausap sandali? Maya-maya ay biglang sumulpot si Danny. Hinawakan pa nito ang anak sa balikat na dahan-dahan ang ginawang pagdingon sa kanya. What for? Malamig ang tinig ni Daisy kaya't napabunot na lamang ng isang malalim na hininga si Danny. I understand your sorrow, Daisy. But you don't have to turn your back on me. Usal pa nito. Bahagya namang natawa si Daisy. Stop joking, Dad. Ikaw ang tumalugod sa akin and you never heard anything from me. All I wanted right now is some time alone and not your words of wisdom or whatsoever is that. Paggalit na saad ni Daisy, tsaka ito tumalikod sa ama. Bahagya pa nitong hinaplos ang pulang rosa sa harap niya, habang bahagya namang napayuko si Danny. Tila ba nasaktan nito sa sinabi ng anak? You don't understand me, Daisy. Hindi ko alam kung saan ba nagkagaling yung ikinagagalit mo sa akin. If it's because I cannot give you enough time, I'm sorry. I've been very busy for you. But what I'm trying to say here is that hindi mo kailangan magmukmuk na magmukmuk. You have to freshen up. Alam kong mas malalim ang pinagsamahan nyo ni Mang Karding kaysa sa akin, ama mo. I can blame you for that. And God knows how thankful I am because Mang Karding was there for you. Pero hindi magiging masaya si Mang Karding kung makikita kanyang nagkakaganyan. Mahinahon na saad ni Tani. Tsaka pinanood si Daisy na pinaglalaruan ng mga bulaklak. Bahagya pa itong napangiti. You really love flowers, ha? Parehong-pareho ka talaga kayo ng mama mo. Did you know red roses was the first flower she received from me? Ngiti pang tanong ni Tani. Subalit nagsalubong lamang ang kilay ni Daisy. Bakit mo ba ito sinasabi sa akin ngayon, Dad? Ni hindi ka nga nag-abala nung nagkwento sa akin. Just leave me alone. I want to be alone, Dad. Usal pa nito. Iniisip din kasi nito. Ngayong wala na si Mang Karding. Sino nang tutulong sa kanyang alagaan ng harding iyon? Okay. Pero bago ko pa makalimutan, may gusto muna akong sabihin sa'yo. Ano na naman ba yun, Dad? Halata ang pagkailita sa tinig ni Daisy. I want you to meet someone. Alam ko kung gaano ka-importante sa'yo ang garden na to. Lalo na at mismo ang iyong ina na tiyaga dito noon. Bago siya umalis, I know how Mang Karding loved this garden too. Alam kong ayaw niya mapabayaan to. You cannot handle this yourself because you have some things to do in your life. Kaya naman, naisip ko bakit hindi ako maghanap ng bagong hardinero, right?
Dahil sa sinabing iyon ay muling napalingon sa kanya si Daisy. Mahahalata ang hindi pagsang-ayon sa mga mata ng dalaga. Ayaw nitong palitan si Mang Karding. Isa pa, wala itong tiwala sa ibang tao. Pakiramdam nito'y hindi naman nila aalagaan ng mabuti ang mga bulaklak. Nag-hire ka ng bagong gardener, Tal? Without telling me first? Without consulting me o kung okay lang ba sa akin? Tanong nito sa ama. I don't feel the need to. Besides, ayaw mo ba na may bagong mag-aalaga sa mga bulaklak? Wala na si Mang Karding. Wala tayong ibang choice kung hindi maghanap ng bagong papalit sa trabaho niya. Sagot ng ama kaya't napabuntong hininga na lamang si Daisy. Whatever. Who is he? Tanong niya pa. Sumenyas naman ang ama kung saan at hindi rin nagtagal ay may lumapit sa kanilang lalaki. Malaki ang katawan at halos kaedaran lang ni Daisy. Ano to? Joke ba to, Dad? Seryoso? Yang itsurang yan? Hardinero? Baka pagharap sa salamin lang ang alam niyan, ha? Sunod-sunod na tanong ni Daisy, subalit blanko lamang ang mukha ng binata. That's so fast, darling, ha? Johnny. This is Daisy, my daughter. Daisy, this is Johnny, our new gardener. Nakangiting sabi ni Danny. Kaagad namang nag-abot ng kamay si Johnny. Subalit tinititigan lamang iyon ni Daisy. You sure you know how to handle flowers? Baka mamaya, matinig ka pa ng mga rosas dito. Taas kilay niya pang tanong. Bilis mo namang manghusga, Miss Daisy. Pwede bang hayaan mo na lang akong gawin ng trabaho ko dito? Hindi naman ako papasok sa ganitong trabaho kung wala akong alam. Mahinahong sagot ni Johnny. Nakangiti pa ito subalit hindi pa rin nawawala ang kunot sa noo ni Daisy. Para bang pinagbagsakan nito ng langit at lupa dahil sa itsura nito. Nakikita ko kasi sa mga kagaya mo, puro pagpapagwapo lang ang alam. Baka kasi hindi mo naman magampanan ng trabaho mo dito. Sayang pa ang ipapabayad sa'yo. Sagot ni Daisy kaya't mas lalong lumapad ang ngiti ni Johnny. Ibig mo sabihin, nagagwapuan ka sa akin, Miss Daisy? Muling pagtatanong ni Johnny. Dahilan kung bakit napaikot ang mata ng dalaga, tsaka natawa. Excuse me? Masyado ka yatang mahangin, Mr. Gardener. You know what? Stop talking nonsense. Siguraduhin mo lang na magagampanan mo ng mabuti ang trabaho mo dito. These roses are important to me than your life. Better make sure you take care of it. Dahil kung hindi, ikaw ang ipapalit ko sa paglilibingan ni Mang Karding. Nang dahil sa narinig ay hindi napigilan ni Trani ang matawa. Pinagkatitigan pa nito ang dalaga sa isip nito'y mukhang anghel ang babaeng kaharap niya ngayon. Subalit, kabaliktaran ang ugali nito. Ano kayong pinagliis sa kanya? At bakit parang galit na galit sa mundo? Kararating ko lang dito. Pinag-iinitan na agad ako. Naalala ko tuloy si Jiang. Parehong-pareho sila parang dragon. Kulang na lang, magbuga ng apoy. Aniya pa sa sarili, habang nakatitig pa rin kay Daisy. Excuse me? Kinakausap kita? Bakit ba tulala ka dyan? Napabalik sa huwisyo ang binata nang muling magsalita si Daisy. Halos umusok na ang ilong nito sa inis. Kaya naman ay biglang napaisip si Johnny ng kalokohan. May munta ka kasi, ma'am. Nang sabihin niyon ay kaagad na mula ang mukha ni Daisy, habang napatikim naman si Danny. Hindi nito inaasahang may lakas pa ng loob si Johnny. Naasa rin si Daisy. Excuse me? Pagkalit na usan ni Daisy kaya't napataas ang dalawang kamay ni Johnny. Nagkukubli ang mapaglarong ngiti sa mga labi nito. Biro lang, Miss Daisy. Pinapatawa lang kita. Masyado kang maganda para sumimangot na lang palagi. Pagsasalita ni Trani subalit, masama pa rin ang tingin sa kanya ni Daisy hanggang sa umuusok ang ilong nitong naglakad paalis. Dumiretso ito sa kwarto niya, tsaka napasabunod sa sariling buhok. Nakakainis naman yung lalaking yun. San ba yun nakuha ni Dad? At ang lakas ng loob para magsalita sa harap ko. Ang kapal din niya, ha?
Saad pa nito at padabog na ibinagsak ang katawan sa kama. Ilang araw na nakakaraan. Nailibing na si Mang Karding, subalit tila ba kahapon lamang nangyari ang lahat. There's nothing you can do, Daisy. Kailangan mo nang palayain si Mang Karding na tuluyan na siyang makapagpahinga. Pagsasalita niya muli bago ito tuluyang makatulog. Kinabukasan, maaga itong nagising tsaka dumiretso sa garden. Kapansin-pansin ang pagiging maaliwalas na lugar. Nangangalingasaw pa sa hangin ang amoy ng mga damong tinabas. Habang kasabay ng unti-unting pagsikat ng araw, ay siya ring pamumukadkad ng mga bulaklak. It took me years to realize this, na ang buhay natin ay katulad lamang ng mga bulaklak. It blooms in its right time, pero kalaunan, unti-unti din tayong nalalagas. Nevertheless, let's not forget how we had made someone's life beautiful. Yung tipong parang wala ng pag-asa. Parang mag-isa ka na lang. Pero hindi pala. That's how Mang Karding made me feel. At ngayong wala na siya, sa inyo ulit ako kumukuha ng lakas, ng inspirasyon. Sa tuwing nakikita ko kayo, para ko lang kasama si Mang Karding. Later on, he'll die. But I'm so much thankful to all of you right now for being here with me. Mahabang pagsasalita ni Daisy habang pa isa-isang hinahaplos sa mga bulaklak. Yun kasi ang nakasanayan niyang gawin simula bata pa siya. Ang haplisin at kausapin ng mga bulaklak. Magandang umaga sa iyo, Miss Daisy. Ang aga niyo naman pong nagising. By the way, nalinisan ko na po pala itong hardin. Nadiligan ko na rin lahat ng halamang nakatanim. Maya-maya ay nakangiting sumulpot si Johnny mula sa kung saan. Sanhi kung bakit umikot ang mga mata ni Daisy. Magandang umaga ko kanina. Until you suddenly showed up. And greet me like you're someone I'm close with. Sagot pa ng dalaga. At nakataas ang kilay na hinarap si Johnny, na ngayon ay kakamot-kamot ng nakayuko. Pasensya na po. Gusto ko lang naman pong patunayan sana sa inyo na alam ko kung anong pinasukan kong trabaho kaya ko po sinabing tapos ko nang diligan yung mga halaman. Mahinang pagpapaliwanag ni Johnny. Didiligan mo ulit. Mukha ba akong interesado sa mga sinasabi mo, mister? Tanong muli ni Daisy, kaya't hindi na nakasagot pang muli si Johnny. Bagamat hindi maganda ang pinapakitang ugali sa kanya ng dalaga, sinabi nito sa sariling, iintindihin niya ito. Naniniwala kasi siyang ang lahat ng bagay ay may dahilan. Hello, good morning everyone! Mula sa loob ng bahay, ay madidinig ang umaalingaw-ngaw na boses ni Iya. Malalaki ang ngising na paskil sa mukha nito. Nang makita ang kaibigan nasa hardin, hawak pa rin ang isang bulaklak. Bes? Kumusta ka? Hindi ba sumakit ulo mo nung nakaraan? Wala ka man lang paramdam sa akin hanggang ngayon. Akala ko tuloy. May sakit ka kaya ito. Nagdala ko ng maraming prutas. Hindi ba't paborito mo itong pakuan? Malawak pa rin ang ngiti ni Iya. Tsaka ay winigay-way ang dala nitong prutas. Subalit na natiling walang reaksyon si Daisy. Bagay na ikinatakan ni Iya. Sandali, may nangyari ba? Bakit parang ang lungkot mo naman? At tsaka, kunot ang noon itong napatingin sa lalaking katabi ni Daisy. Sino to? Tanong pa niya tsaka lumapit kay Daisy. Boyfriend mo? Mahinang bulong niya pa. Ngunit tinigiyon ni Johnny. Kaya't napatingin din ito kay Daisy. Sa isip nito ay paniguradong uusok na naman ang ilong ni Daisy dahil sa tanong na iyon. Pasensya na, Bes, kung hindi ako nakapag-update sa'yo. I felt so exhausted this past few days. It feels like I've got no reason to live anymore. Tsaka niya sandaling tiningnan si Johnny na seryoso ang mga matang nakatingin sa kanya. Our gardener had a heart attack. And he died. You know how important he is to me, right? Dagdag pa na tsaka napayoko.
Nandiyan na naman yung mabigat na pakiramdam sa dibdib niya. Nagpapadya na naman yung mga luhang tila hindi maubos-ubos. Oh no! I'm so sorry to hear that, Bess. Sana nabisita kita ng mas maaga. Nadabayan pa sana kita. Sagot naman ni Iya, tsaka niyakap ang kaibigan. It's okay. You have your own life, Bess. Sa ngayon, paunti-unti ko na rin natatanggap ang lahat. I'll be fine. By the way, this is our new gardener, Chani. Kaagad na pinakilala ni Daisy sa bago nitong hardinero nang magbitaw ng yakap si Iya na ngayon ay halos sumayad na ang panga sa lupa. You're gardener, Bess? Ang gwapo ha? Usal pa nito tsaka hinarap si Chani. Hi, Chani. I'm Iya, kaibigan ni Daisy. Ngiting usal niya at nag-abot ng kamay. Kaagad naman yung tinanggap ni Chani ng may ngiti. Bagay na ikinakunot na naman ang noo ni Daisy. Bigla itong nainis na makita ang pagkikimaginoon ni Chani sa kaibigan. May girlfriend ka na ba? Diretsahan tanong ni Iya. Hindi naman makatingin si Daisy. Sa itsura ni Chani, siguradong marami itong babae. Wala pa naman. Tipid na sagot ni Chani. Sa gwapo mong yan, wala ka pang girlfriend? Tanong ulit ni Iya. At tanging iling lang ang sagot ni Chani. Bagay na ikinaikot ng mata ni Daisy. Of course. He'll deny it. Ganyan naman talaga kayo mga lalaki. Sabat ni Daisy kaya't nabaling sa kanya ang tingin ng dalawa. Pero Miss Daisy, wala naman po talaga. Maliban na lang kung ikaw ang girlfriend ko. Mapang-asar na sambit ni Chani. Natutuwa kasi ito sa tuwing inaaasaran niya ang dalaga. I'm not interested. Sagot ni Daisy at tinignan ng kaibigan. Bess, pwede bang masolo ka naman sa Chani kahit saglit lang? Baka kasi, alam mo na, baka siya na yung gawin ko. Humagigik pa si Iya kung kaya't napatango na lamang si Daisy. Kabisado kasi nito si Iya. Simula pagkabata, magkaibigan na sila. Saksi ito sa lahat ng relasyong pinagdaanan ni Iya. Lahat ng iyon ay sineryoso ng kaibigan subalit sadyang hindi lamang ito swerte sa lalaki. Dumiretso ito sa balcony ng kwarto niya. Mula roon ay tanaw nito ang pag-uusap ni Iya at Chani. Bagamat hindi na dinig ang pinag-uusapan ng dalawa, halata sa mga ngiti nilang nagkakamabutihan na agad sila. Bagay na ikinainis ni Daisy. Bakit ba ako naiinis? Wala naman akong pakialam. Gusto ko lang, alagaan niya ng mabuti ang mga bulaklak. Tsaka siguraduhin lang niyang hindi niya paiiyakin ang kaibigan ko dahil ipabaon ko siya mismo sa lupang tinatapakan niya. Pagsasalita pa nito at pumasok na sa silid. Subalit ang pagdalaw na iyon ni Iya ay nasundan pa. Hindi lang isa kundi araw-araw. Ngayon ang ikalawang linggo ng pagdalaw ni Iya at kaaalis lamang nito kaya't tsaka pa lamang lumabas si Daisy ng silid at tumiretso sa garden. Kaagad naman siyang nilapitan ni Chani. Madalang ko na lang po kayong nakikita dito sa garden, Miss Daisy. Hindi po ba't dito kayo lagi tumatambay? Kaagad na pagsasalita ni Chani. Why do you care? Hindi mo dapat ako tinatanong ng ganyan. Dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Sagot naman ni Daisy tsaka pumasok sa isipan nito ang nakita niya. Kung paano magtawanan sina Iya at Chani. Tsaka nakakahiya naman sa inyo kung tatambay ako dito habang nandito kayo at masayang nag-uusap. Baka nakakaistorbo pa ako. Dagdag ni Daisy. Dahil doon ay mahinang natawa si Chani. Ayos lang naman po yun, Miss Daisy. Ikaw naman po may-ari ng harding ito kaya kahit anong oras ka pumunta dito, wala naman kaming magagawa. Maliban na lang kung nagsiselos ka. At dahil sa sinabing iyon ni Chani, nanlisik ang mata ni Daisy na tumingin sa kanya. Bagay na ikinatras nito. At sino ka naman para magselos ako ha? For your information, Mister, wala akong gusto sa'yo. Ni katiting man lang. Gigil na sambit ni Daisy. Pero hindi naman po yun ang ibig ko sabihin, Miss Daisy. Ang gusto ko pong iparating ay baka nagsiselos kayo dahil
Imbis na kayo ang kasama ng kaibigan niyo ay ako. Pagpapaliwanag ni Trani na naging sanhi kung bakit namula sa hiya si Daisy. Sobrang init na mukha nito habang hinihiling na sana ay kainin na lamang siya ng lupang kinatatayuan niya ngayon. No, it's not a big deal to me. Anyway, siguraduhin mo lang na hindi mo pinaglalaroan si Iya dahil sa oras na gawin mo yan. Maaga kang ibuburol, Trani. Tsaka, sandali itong tumingin sa mga rosas at hinawakan ng mga iyon. Mula sa petal hanggang sa stem nito. Baka naman sa sobrang pag-iibigan nyo, makalimutan mo na ang trabaho mo dito. Aray! Bahagya itong napasigaw nang matinik ang kamay nito. Kaagad lumabas ang dugo mula sa maliit na sugat nito sa daliri, kaya't mabilis din siyang nilapitan ni Trani. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkadikit ang mga balat nila. Tila isang malakas na boltahe ng kuryente ang dumaloy sa katawan ni Daisy nang hawakan ang kamay niya ni Trani. Dahan-dahan kasi, baka sa sobrang pag-iisip mo na ayos lang yun, nasasaktan ka na pala. Mahinang bulong ni Trani subalit tinigi yun ni Daisy. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong sa kanya ni Daisy. Ibig ko pong sabihin, mag-iingat kayo kasi matinik talaga yan. Daisy, mabuti at nabutan kita dito. Nakala ko kasi nagkukulong ka na naman sa kwarto mo. Kaagad na palingon ng dalawa sa gawin ni Danny nang marinig itong nagsalita. Unti-unting binitawan ni Trani ang kamay ni Daisy na may kaunti pa ring dugo. Trani, pwede bang maiwan mo muna kami dito? Tumango naman si Trani at mabilis na naglakad paalis. What is it, Dad? Mahinahon ang tinig ni Daisy nang sabihin niyon. It took me so long to realize why you're acting like that towards me. Akala ko, your actions are normal considering you grew up getting everything you wanted. Akala ko ayos lang basta naibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. And it's so sad that you had to endure everything first bago ko patos sabihin at maisip. Pagsisimula ni Danny habang nanatili ang paningin ni Daisy sa kanya. Why are you telling me all of this, Dad? Tanong pa ng dalaga. Napahinga naman ng malalim si Danny tsaka yubo ko. I just wanted to say I'm sorry. Nagawa ko yun. Nawalan ako ng oras sa'yo, kakatrabaho kasi iniisip kong para rin naman yun sa'yo sa ikabubuti mo. And I was wrong. I should prioritize you over everything. Napagtanto ko mas masaya palang mabuhay kasama ang mahal mo sa buhay. Your mom let me because of this. I don't want to lose you too. Dugtong ni Danny, kaya't nag-iwas ng tingin si Daisy. Inaamin ng galit siya sa ama. Daisy, we're losing everything. We've been facing bankruptcy since then. That's the reason kung bakit mas nawalan ako ng oras sa'yo. I've been very desperate to save our business that I forgot about you. Dagdag pang muli ni Danny. What? Tanong naman ni Daisy. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Desperado akong maisalba ang negosyo natin, Daisy. Kaya nagawa akong makapangutang hanggang sa nasundan yun ang nasundan. Bauna tayo sa utang. Wala tayong ipabayad, Daisy. Kung hindi natin sila mababayaran, pwede nilang kunin sa atin itong bahay. Nang dahil sa sinabi ni Danny, ay nanlaki ang mata ni Daisy. Ano? We're going to lose our home too? Including this garden? Dad, do something please. May halong desperasyon sa tinig ni Daisy nang sinabi iyon. Daisy, wala tayong magagawa. Wala tayong ibang ipambabayad kung hindi natin ito ibibigay sa kanila. We might lose our lives as well. Paliwanag ni Danny. Napailing-iling naman si Daisy. Tsaka ito, napahilamos sa muka. Hindi nito kayang isuko na lang basta ang lahat. Iniingatan niya lahat ng naroon. Dahil iyon ang natitirang alaala niya kay Mang Kading. Anong gagawin natin ngayon, Dad? Tanong niya pa.
Do you remember that beach house in Batangas? Doon muna tayo pansamantalang titira. Maayos pa naman ang bahay na yun dahil pinaayos ko yun pagkatapos mamatay ng lola mo. Tsaka natin babawiin ang bahay na to kapag nakaangat ulit tayo. We can do this, sweetheart. What? No, Dad. Hindi ako papayag. Hindi ako sasama doon. Hindi ko ibibigay ang bahay na to. Kung kani-kanino lang, Dad, you know how much this mean to me. Huwag naman pati to, please. Dad, ayoko. Hindi ko papayagang kunin nila sa atin to. Muli ay napabunot ng isang malalim na hininga si Danny na makita ang luha sa mata ng anak. Malaki ang kasalanan niya sa anak, kung kaya't hindi nito magawang matiis ang anak. Fine. I'll do something, okay? Just please, let me experience how it feels to be your dad. And I promise I'll do better, Daisy. Miss Daisy, pwede ba kitang makausap? Ilang minuto nakalipas nang umalis si Danny at kaagad naman lumapit si Trani upang kausapin si Daisy. Narinig nito ang lahat. Sa maikling panahon na naroon siya ay saksi ito kung gaano kahalaga kay Daisy ang harding iyon. Ano yun? Malumanay na tanong ni Daisy. Wala itong lakas dahil sa nalaman. Hindi rin nito alam kung anong gagawin. Paano nga ba niya aayusin ang relasyon sa ama? Kayong may kinakaharap silang problema. Narinig ko po kasi lahat ng pinag-uusapan nyo. Pasensya na, Miss Daisy, kung nakinig ako. Sa itsura kasi nyo, kanina para bang hindi maganda ang pinag-uusapan nyo kaya't naisip ko, baka makatulong ako. Mahabang litanya pa ni Trani na sinhi kung bakit mas lalong sumama ang loob ng dalaga. Crop that po. Halos magkaitaran lang tayo. O baka mas matanda ka pa sa akin. And stop calling me Miss Daisy, too formal. Just call me by my name. Mahinahong usal ni Daisy kit. Napatango na lamang si Trani. Bahagya pa itong gulat dahil sa inasal sa kanya ni Daisy. Samantala, para kay Daisy ay wala nang silbi kung susungitan niya pa si Trani. Simula nang dumating ang binata sa kanila, ay walang naitulong ang pagsusungit niya. Naisip ko lang na kung sakaling alis kayo, mananatili ako dito. Alagaan ko ang harding ito nang walang inaasahang kapalit. Na naiintindihan ko ang sitwasyon nyo ngayon. Gagawin ko lahat para mapanatiling napapangalagaan tong garden at maghihintay ako dito hanggang sa makabalik kayo. Dire-diretsong sabi ni Trani. Subalit naging sanhi iyon kung bakit marahas na napahinga ng malalim si Daisy. How can I let it sink to everyone's mind na ayokong umalis dito? Hindi ako alis. Dito lang ako walang aalis. This place. This is where I took my first step. This is where I learned to say my first word. My world revolved around here at hindi ko to isusuko kahit anong mangyari. I'd rather die. Mababakas ang galit sa tinig ng dalaga. Pagamat sinisikap nitong maging mahinahon kasabay ng pagtakas ng ilang butil sa mga mata niya, ay siya ring pagpasok ng mga alaala sa isip niya. Noong mga panahong bata pa lamang siya, walang humpay na tumatakbo sa paligid ng harding iyon habang hinahabol ang mga paro-paro kasama si Mang Karding. Dahil doon, napansin ni Trani ang kakaibang lungkot sa mata ng dalaga. Sanhi kung bakit nangingibabaw ang kuryosidad nito. Pwede ba kitang tanungin? Maaari ko bang malaman kung bakit ganun na lang ang pagmamahal mo sa lugar na to? Bakit masyadong mahalaga sa'yo to? Dami ko kasing nakikita na gustong-gustong makaalis sa lugar na kinalakayan nila. Ilan sa mga dahilan nila ay gusto nilang makalimot. Bahagi na pasinghap ng hangin si Daisy nang marinig ni Chani. Ni Sai wala pang nagtanong sa kanya ng ganun. Exactly. Gusto nilang makalimot. Pero ayoko. How can I forget this place kung nandito nananahan ang alaala ng taong napakahalaga sa akin, Trani? Patanong niyang sagot. Nanatili naman ang tingin sa kanya ni Trani. Naghihintay ng sunod niyang sasabihin. Malumanay ang mga mata ng binata. Bagay na tila nagbibigay ng kaginhawaan sa sistema ni Daisy
sa tuwing tatangkain niyang tignan niyon. My dad was a successful businessman. Yun ang ginawa niyang mundo. He prioritized it over his family. Kaya nagsawa ang mama ko. She left us. Iniwan niya akong kasama si dad na walang pakialam sa akin. Hindi ko alam kung si dad nga ba ang kasama ko nung natuto kong maglakad. O kung alam niya ba kung ano yung kauna-una ang salitang pinanggit ko. Dagdag pa ni Daisy tsaka marahang pinunasan ng luha sa mata. Palagi ako nangunguna sa klase. Pero wala akong maalalang pupunta siya sa recognition. He never acknowledged my achievements. Kahit nung magkasakit ako, wala siyang alam. Nung sumali ako sa writing contest, sa pageant, wala din siya. Alam mo ba kung sino kasama ko? Si Mang Kading. He took care of me ever since. Tsaka bahagyan na pangiti ng mapait ang dalaga. Alam mo bang kahit konting galos sa katawan ko, napapansin niya? Kabaliktaran ni Dad. He was there when I learned how to swim. He's the one who taught me how to dance. At dito sa garden ito, dito mismo kami magkasama palagi. Dito ko sa kanya sinasabi lahat ng pangarap at hinanakit ko sa buhay. He told me my mom loves flowers. That's why she named me Daisy. Tugtong niyang muli. Pero bakit mga rosas ang nakatanim dito? Di ba dapat Rose pangalan mo? Pangusisa pang muli ni Trani kaya't natawa ang dalaga. My dad is really an observant. Yet my mom loves him so much that she'll learn to love roses. Kahit ang totoo, ayaw niya sa mga rosas. Dahil maganda lamang daw yun, pero matinik. Rosas kasi lahat ng bulaklak na binigay sa kanya ni Dad eh. But she never forget her favorite Daisy. Sabi ni Mang Karding. She named me Daisy as a sign that I will always be her favorite. Tsaka muling ngumiti si Daisy. Bagay na ngayon lamang na silayan ni Trani. Mas maganda ka kapag nakangiti. Mahinahang usal ni Trani subalit rinig yun ni Daisy. Punong-puno ng kadramahan ng buhay ko, Trani. Nakakapagod ng sumimangot at umiyak pero siguro kung nandito si Mang Karding, hindi magkakaganito ang lahat. Mahinang sagot ni Daisy tsaka tumingala sa langit. Nakakasilaw ang liwanag noon. Subalit nagawa nitong gumiti nang umihip ang hangin. Tila ba naramdaman nito mahigpit na yakap ni Mang Karding? Hindi ba babawi naman sa'yo si Sir Danny? Palayain mo na si Mang Karding. Gusto niya nang magpahinga. Alam mo bang everything happens for a reason? Kailangan niyang magpahinga ni Mang Karding kasi tapos na ang misyon niya. Hindi ba't napagtantunan ni Sir Danny lahat ng pagkukulang niya sa'yo? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon? Alam kong yun din ang gustong mangyari ni Mang Karding. Sagot naman ni Trani kay Daisy. Dahil sa usapang din iyon ay nalaman ni Trani ang dahilan kung bakit ganun ang asal ni Daisy. May hinanakit ito sa ama at nangangailangan ng kalinga. Pagmamahal at taong iintindi sa kanya, bagay na handa siyang gawin para sa dalaga. Sa mga araw na sumunod, kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago ni Daisy. Palagi na ito nakangiti at may hinahon na rin kung makipag-usap. I'll be home at 6. Please wait for me. Nang sabay na tayo mag-dinner, okay? Tumango si Daisy. Sa sinabi ng ama tsaka niya ito hinalikan sa pisngi. Take care, Dad. Aniya pa at pinanood ang amang maglakad papalapit sa sasakyan nito. Daisy. Maya-maya lang ay napaigtad pa ito dahil sa gulat ng biglang sumulpot sa Trani. Nakakagulat ka naman. Bigla ka nalang sumusulpot para kang kabote. Tsaka umikot ang mata ng dalaga habang nasa dibdib nito ang isang kamay. Bagay na ikinatawa ni Trani tsaka hinawakan ang kamay ni Daisy. Halika dito, may papakita ko sa'yo. Sana magustuhan mo kasi buong magdabag ko itong pinag-isipan. Usal pa ni Trani habang napapatianod naman si Daisy sa paghihila nito. Nang makarating sa garden ay sandali silang tumigil. Wait, kailangan mo pumikit kasi surprise yun. Ngisi ni Trani at parahang tinakpan ang mata ng dalaga. Trani, baka madapa naman ako niyan ha? Hindi,
Trust me, ako bahala. Maya-maya pa ay tinanggal na rin ni Trani ang mga kamay sa pagkakatakip sa mata ni Daisy. Napaawang pa ang labi ng dalaga na makita ang sinasabi ni Trani. Ang daming pagkain. Subalit ang nakaagaw ng pansin nito ay ang namumula-mulang pakwan at baso ng pulang wine. Hindi ba't paborito mo ang pakwan? Tanong ni Trani at inalalayang maupo ang dalaga sa malapad na telang inilatag niya. Hiningi ko rin pala tong wine kay Sir Danny, tsaka ako rin nagluto ng mga to. Tagtag pa niya at itinuro ang iba't ibang putahe sa harap nila. Na siyempre, Daisy is for Daisy. Aniya at inabot ang bulaklak sa dalaga. Bagay na ikinatuwa ng sobra ni Daisy. Para itong batang inamoy-amoy ang bulaklak na yon. You're the first one who gave me flowers and it's my favorite too. Giti niyang saad kaya't napangiti na rin si Trani. Swerte ko naman pala. Kung ganoon ay hindi ka nabigyan ng bulaklak ng naging boyfriend mo noon. Judging by your lifestyle, mukhang single ka ngayon. Mapangasar na usal ni Trani kaya't sinamaan siya ng tingin ni Daisy. NBSP ako, no? Sagot niya. Talaga? Ano namang pinagkakaabalan mo para sa buhay kung ganun? Bakit NBSB ka? Tanong muli ni Trani habang naghihintay ng sagot ay nagsimula itong maglagay ng mga pagkain sa plato upang ibigay kay Daisy. I'm a model. Ilang linggo na rin simula nung huli kong photoshoot. As of now, naghihintay ako kung kailan ulit ako tatawagan. I wanted to open a flower shop business before. Ang kaso, wala pa akong sapat na pera noon kaya naisip kong mag-ipon muna kaso wala rin eh. Naubos rin yung oras ko na makatungtong ako sa bar without knowing na nalulugi na pala yung negosyo ni Dad. Nasa huli rin pala talaga ang pagsasisi. Tumangot-tango si Trani sa sinabi ni Daisy tsaka inabot ang plato sa dalaga. Yan mo na. Makakabawi din ako sa'yo. Sa ngayon, i-enjoy na muna natin tong araw na to. Sagot niya tsaka kinuha ang 2 baso ng wine. Inabot niya iyon kay Daisy. Sandali, hindi ba pupunta si Iya? Baka iba ang isipin nun kapag nakita tayo dito. Bigla ang usal ni Daisy. Huwag mo nang alalahanin yun. Sagot naman ni Trani. Hindi naman si Iya ang gusto kong makasama. Bulong pa niya sa sobrang hina nun ay hindi yun narinig ni Daisy. Napuno ng halakhak at kwentuhan ng buong hardin sa mga oras na yon. Sanhi kung bakit hindi nila namalaya ng oras at papalubog na pala ang araw. Nang kumagat ang dilim, saktong 6:00 ay dumating si Danny. Katulad ng ipinangako niya, nakahanda na rin ang hapag. Si Daisy mismo ang nagluto. Napagtanto ng dalagang sana noon pa ito nila ginawa ng ama. Siguro ay hindi siya magiging madrama ng ganon. Siya nga pala, pues Trani, bakit hindi siya sumabay? Pagtatanong ni Danny sa kalagitnaan ng pagkain nila. Umuwi po muna siya, Dad. Bukas daw nung umagang balik niya. Sagot naman ni Daisy kaya tumango ang ama. How's your date with him, sweetheart? Sa muling pagtatanong ni Danny ay pakas ang pangaasar sa tinig niya. Bagay na ikinapula ng pisngi ni Daisy. Nanlalaki pa ang mata nitong napatingin sa ama. Dad! Suway pa niya. What? He asked me for a bottle of wine earlier. I saw him cooking and arranging something in the garden. Isn't it a date? Dagdag ni Danny. Dad, it's not. Stop it. Nagkaibigan lang po kami. Depensa ni Daisy subalit umalingaw lamang ang malakas sa tawa ng ama. Senyalas na hindi ito naniniwala. Di naman ako tututol kay Trani. Tumatanda na rin ako. Gusto kong magkaapo muna bago ako mamatay. Daddy, wala nga po. Halos maiyak si Daisy dahil sa pinagsasabi ng ama. Naiinis ito subalit hindi nito maintindihan ang kakaibang pakiramdam. Lalo na nang pumasok sa isipan nito ang pagkahawak sa kamay niya ni Trani. Ang mga ngiti nitong nagliliwanag at ang maamo nitong mga mata. Lahat ng iyon ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam na hindi na pa noon nararanasan.
By the way, Dad, magkano po ba ang utang natin? Pag-iiba na lamang ng usapan ni Daisy. 5 million. Di natin yun kayang bayaran agad-agad sa estado ng negosyo natin. Sumeryoso ang tinig ni Danny habang napahinga naman ng malalim si Daisy. Kulang pa ang ibabayad sa kanya upang bayaran ang utang na yon sakaling magkaroon ulit siya ng photoshoot. We'll figure out something, Dad, right? Pwede naman po akong humanap ng sideline para makatulong. Tsaka baka sa susunod na linggo, may photoshoot ako. 50K din yun, Dad. Maliit lang pero makakatigtig na rin kahit papaano. Pagsasalita niya kaya't napatango si Danny. Pasensya ka na anak kung pati ikaw nadadamay ka pa sa problemang to. We are family, Dad. Hindi pwedeng ikaw lang. Kasama mo ako sa laban na to. Tsaka niya hinawakan ang kamay ng ama. Sa isip niya masarap pala sa pakiramdam ang ganon. Yung nagkakasundo kayo sa kabila ng problemang kinakaharap nyo. Pagkatapos ng pagsasalong iyon ay dumiretso ang dalawa sa kanya-kanyang silid. Hating gabi na nang malimpungatan si Daisy dahil sa malakas na kalampag na nanggaling sa sala ng bahay nila. Dahan-dahan ang ginawa nitong pagbukas ng pinto at kaagad na natigilan ng maaninag ang figura ng tao mula sa dilim. Hindi ito nag-iisa. Marami sila. Hindi. Kailangan kong puntahan si Dad. Tsaka kailangan ko rin manghingi ng tulong kay Tiny. Pero paano? Hindi ko alam kung saan siya hanapin. Wala rin akong kontak sa kanya. Mahina niyang pulong sa sarili habang mababakas ang pagkataranta sa mukha. Dahan-dahan itong lumabas ng kwarto niya para sana puntahan ang ama. Subalit napasigaw ito ng isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay nila. Dad! Daddy, nasan ka? Tulong! Tarantang sigaw niya tsaka muling umalingaw-ngaw ang malalakas na putok ng baril. Sunod-sunod iyon. Hindi niya alam ang gagawin. Nagdadalawang isip itong umalis sa kinitatayuan sa takot na matamaan siya ng bala. Dad! Muli niya pang sigaw. Wala itong pakialam kung matagpuan siya ng kalaban. Maya-maya pa ay may biglang bumalagta malapit sa kanya, kaya timpit ang nagawa nitong pagsigaw. Nang maaninag ang hawak na baril ng lalaki ay kaagad niya itong dinampot. Pagamat nanginginig ay umabanti ito sabay kinalabit ang gatilyo ng baril, nang may maaninag ito malapit sa kanya. Ilang minuto pang umalingaw-ngaw ang putukan. Wala siyang ideya kung sino-sino ang nasa loob ng bahay nila. Dad! Nasaan ka na po ba? Patuloy lamang sa paglalakad ng dalaga. Hinahanap ang ama hanggang sa mamataan niya nga ito. Nakabulagta at naliligo sa sariling dugo. Hindi ito magawang sumigaw dahil sa lalaking malapit sa kanya. Gayunpaman ay nagawang lumabi ng ama niya sa kanya. Tumakas ka na. Iligtas mo sarili mo. Masaya ako sa konting panahon na nagkasundo tayo. Mahal kita, anak. Napaiyak na lamang ang dalaga dahil doon. Akmang lalapit na sana siya sa ama. Handang kalabitin ang gatilyo ng baril anumang oras nang biglang may humaplot sa kanya. Si Trani iyon. May dalang baril at pawisan. Kailangan na nating makalis ito. Marami sila. Di natin sila kakayanin ng tayong dalawa lang. Bulong nito kay Daisy. Pero paano si Danny? Kailangan niya ng tulong natin. Danny, iligtas natin siya, please. May iintindihan tayo ng ama mo, Daisy. Di kita pwedeng pabayaan dahil yun ang pangako ko. Pangako ko sa kanya to. Oras na may mangyaring masama sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa gitna ng dilim ay pilit nilang tinalasan ng mga mata. Parehong handa sa kung sino mang makakasalubong nila. Ganito ang gawin natin. Talikuran tayo. Pabanti ka, patras ako. Siguraduhin mong nakakasayang baril mo. At saka, huwag sa iisang direksyon lang ipokus ang atensyon. Okay? Siguraduhin mo ring alam ang oras. Papilis mo makakalabit ang gatilyo ng baril. Malino ba, Daisy? Mahinang ngusal pa ni Trani kaya't napatango si Daisy tsaka nila ginawa ang sinabi ni Trani. Bawat kaluskos ay nagiging mas alerto ang dalawa. Trani,
Bilisan na natin, sa tingin ko. Walang bantay sa entrance. Kung dahan-dahan pa tayo maglalakad, pwedeng maabutan tayo. Mabilis naman na bulong ni Daisy na kaagad ding sinang-ayunan ni Trani. At mabilis, malalaki subalit maingat ang hakbang na ginawa nilang dalawa hanggang sa tuluyan silang makalabas. Tulala at ang hihinang napaupo si Daisy sa kalsada. Pinagmamasdan ng madilim na kabahayan nila. Kung kailan nagiging maayos na ulit ang lahat. Tsaka mangyayari to. Usal pa niya. Subalit sa loob nito'y pinangako niyang hindi siya iiyak. Magpapakatatag siya at sisiguraduhin magpapayad ang may sala. Magandang umaga, narito ang nagbabagang balita sa araw na ito. Kilalang negosyanteng si Danny Cartel natagpo ang patay sa loob mismo ng pamamahay. Ayon sa mga residente, hating gabi nang marinig nila ang sunod-sunod na putukan. Anak na si Daisy Cartel, patuloy pa ring pinaghahanap habang isinasagawa ang investigasyon sa nangyaring pamamaril. Kaagad na pinatay ni Trani ang radyo nang marinig ang balitang iyon. Mahimbing pa rin ang tulog ni Daisy bagamat halatang hindi ito komportable sa matigas na sahig na hinihiga niya. Daisy, gising na. Nagluto ko ng almusal at pinagtimpla kita ng kape. Inumin mo hanggat mainit pa. Malumaning na saad ni Trani habang marahang tinatapik ang pisngi ng dalaga. Bahagya pa siya napangiti habang pinagmamasdan si Daisy. Napakaamo ng mukha mo kapag tulog ka pero nakakatakot ka naman ng sobra kapag galit. Dapat talagang pangalan mo, Rose. Maganda pero matinik. Usal pa niya at hindi na malayang nakadilat na ang mga mata ni Daisy. Nagtaka tuloy ito nang nakatingin sa kanya. May sinasabi ka ba? Tanong pa nito. Hindi, wala. Sabi ko kumain ka na doon. Sagot niya at itinuro ang hapag na kaagad ding sinundan ni Daisy ng tingin. Isang maliit na mesa lamang iyon at kakasya lamang sa 2 tao. Siya nga pala. Kung ayos lang sa'yo, dito ka na muna pansamantala. Sinasagawa pa rin ang investigasyon sa bahay niyo. Pinaghahanap ka rin pala ng mga pulis. Sa tingin ko, kailangan nila ng statement mo. Dagdag pa niya at sinundan ni Daisy patungang hapag. Nakaupo na ito ngayon at nakatitig sa mga pagkaing nasa mesa. Itlog, corned beef, tinapay at kape. Bagay na hindi niya kailanman naranasang gawin agahan noon. Hindi nila ako pwede makita. Wala akong ideya kung sino yung mga yun. Wala rin kwenta. Hindi din naman ako nila mapoprotektahan. Pero isa lang sigurado ko. Malamang, ang pinagkakautangan ni Dad ang may pakananan lahat ng yun. Sisiguraduhin ko pagbabayaran niya lahat. Pagbabayaran nila tong lahat. Paghihiganti ko si Daddy. Gusto ka ng hustisya, Trani. May bahid ng galit ang tinig ni Daisy. Anong balak mong gawin? Pagtatanong ni Trani, kailangan ko malaman kung sino ang taong yun. Gagawa ako ng paraan. Ako mismo ang aalam ng lahat. Pero delikado ang gagawin mong yan. Hayaan mo nang ipaubayo yun sa mga pulis, Daisy. Mababakas naman ang pag-aalala sa tinig ni Trani. Pero hindi ako pwedeng manahimik na lang, Trani. Pinatay nila si Daddy. I heard the news. They killed him. Buhay ang kinuha nila. Buhay din nila ang magiging kabayaran. Sagot sa kanya ni Daisy at tila ba nang kikigil na kumagat sa tinapay. May kakilala akong pulis. Pwede akong lumapit sa kanya at makiusap na siya na lamang ang gumawa ng investigasyon. Ayokong mapahamak ka, Daisy. Magaling na pulis yun. Sigurado akong makakamit natin ng hustisya. Suwestyon naman ni Trani subalit tila hindi interesado si Daisy dito. Kung walang pagbabago sa loob ng 2 linggo, pangako, tayong 2 mismo ang gagawa ng pinaplano mo deal. Dagdag niya pa kaya't unti-unting nag-angat ng tingin si Daisy sa kanya tsaka dahan-dahang tumango. Deal. Tikman mo to, Daisy, masarap to. Masayang sambit ni Trani nang sumapit ang hapon. Galing ito sa labas at dala-dala nito ang mga pagkaing sigurado ay siyang hindi pa natitikman ni Daisy. Ano yan? Kunot noong tanong naman ni Daisy. Street foods ang tawag dyan. Malinis tsaka masarap to. Ito rin ang nakasanayang merienda namin dito pero ayos lang naman kung hindi mo titikman. Naiintindihan kong hindi ka sanay kumain ng ganito. Nakangiting usal ni Trani subalit natawa lamang si Daisy.
Kidding. I know all of this. Tsaka sino nagsabing hindi ako kumakain ito eh. Ito nga ang paborito namin ni Mang Karding. Usal niya pa at mabilis na nilantakan ang mga pagkaing daladala ni Trani. Bagay na labis ikinagulat ng binata, subalit hindi nito mapigilan ang sariling matuwa. Takaw. Bulong niya pa. Maya-maya ay biglang dumilim ang paligid. Lumakas din ang ihip ng hangin sa basket, kapwa natigilan dalawa. Uulan yata? Usal pa ni Daisy. Oo nga, sadali. Dito ka lang ah. Tarantang sagot ni Trani. Tsaka mabilis na nagtungo sa labas. Hindi din naman nagtagalay pumalik ito. Dala ang ilang timba at planggana, tsaka yun nilagay sa kung saan. Anong gagawin dyan? Bakit? Nakakalat, Trani. Takang tanong ni Daisy subalit hindi na nagawa pang makasagot ng binata na magsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Sinamahan pa iyon ng malalakas na kulog at kidlat. Ililipad din ang mga kortinang nakasabit dahil sa lakas ng hangin. Nalika dito, Daisy. Baka mabasa ka dyan. Mahinang usal ni Trani na mabilis din namang sinunod ng dalaga. Nahihiya ito sa kalagayan nila ngayon. Sa gitna ng malakas na ulan, magkasamang sumilong sina Daisy at Trani sa lumang bahay ng binata. Sa kabila ng kakulangan sa materyales at pasilidad, ramdam ni Daisy ang init ng yakap ni Trani at ang kabutihang loob nito. Sa kanilang pag-uusap, naibahagi ni Trani ang kanyang mapait na karanasan sa pagkabata at ang dahilan kung bakit mas piniling niyang tumulong sa iba kaysa ayusin ang sarili niyang bahay. Dahil dito unti-unting nahulog ang loob ni Daisy sa binata. Napagtanto niyang hindi pala materyal na bagay ang tunay na kasiyahan kundi ang pagmamahal at malasakit ng isang tao. Ilang araw ang lumipas at muling nagpakita ang matalik na kaibigan ni Daisy na si Aya. Sa muling pagkikita, napansin ni Daisy ang kakaibang kilos ng damdamin niya nang yakapin ni Aya si Trani. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Hanggang sa tuluyang tanggapin sa sarili na nagsiselos siya dahil mahal na niya si Trani. Ngunit sa kabila nito, pinilit niyang itago ang nararamdaman upang hindi masaktan ang kaibigan. Sa simpleng pagkain nilang tatlo ng tirang agahan, tama ni Daisy ang lalim ng damdamin niya para kay Trani. Isang damdaming hindi niya inasahang mararamdaman niya sa isang lalaking simple ngunit may ginanto ang puso. Habang nanatiling tahimik ang paligid, pumasok si Trani ng katahimikan sa paghawak sa buhok ni Daisy at pagbabalita ng bagong impormasyon mula sa pulis. Siya nga pala, Daisy. Nakausap ko yung pulis. May nahanap silang diary sa kwarto ng daddy mo. Ani Trani, laking pasasalamat ni Daisy sa binata. Kung hindi dahil sa'yo, baka napadalos-dalos na ako. Ngunit naramdaman ni Iya ang kakaibang tensyon sa pagitan ng dalawa kaya nagpa siyang umalis. Alagaan mo kaibigan ko ha. Paalala pa nito bago tuluyang lumisan. Naiwan sina Daisy at Trani sa isang tensyong tila may hinihintay na pasabog. Nang sila na lang ang natira, pinanong ni Trani si Daisy kung ayos lang ito. Ngunit halatang may tinatago ang dalaga. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin, Daisy. Mariing wika ni Trani habang dahan-dahang lumalapit. Hindi niya napigilan ni Daisy ang damdamin. Oo na, Trani. Nagsiselos ako. I hate this feeling kasi mahal kita. Ani Daisy habang nakapikit-pilit, pinipigil ang emosyon. Nagulat si Trani, pero natawa sa sagot nito. Do you think I'm joking here, Trani? Sigaw ni Daisy. Sa halip na sumagot, hinalikan siya ni Trani at sumaka, umamin. Hindi ba obvious, Daisy? Mahal na din kita. Ibinahagi rin nito kung paanong unti-unti siyang nahulog sa dalaga. Makalipas ang ilang araw, natukoy na ang tunay na salarin sa pagkamatay ng ama ni Daisy. Galit na galit siyang hinarap ito. Wala kang awa. Pinatay niyo ang dad ko. Ngayon, matuto ka mapubulok sa kulungan. Sigaw niya habang pinagahampas ang kriminal. Ngunit agad siyang inawat ni Trani. Tama na, Daisy.
Nabigyan na rin natin ng hustisya ang pagkamatay ni Sir Danny. Sa wakas, natapos na ang lahat. Bagamat puno pa rin nagsakit ang puso ni Daisy, sa yakap ni Trani nahanap niya ang kapayapaan at pag-asang magsisimula muli ng may pagmamahal. Matapos ang pangyayaring iyon ay mabilis na lumipas ang panahon. Kapwa parehong naghanap ng mapagkakakitaan ng dalawa habang patuloy pa rin siya sa pagmumodel. Si Ian naman kasalukuyang nasa ibang bansa. Balak nitong magdoktor at masaya itong si Trani at Daisy ang nagkatuluyan. Hi Dad, how are you? Pasensya na po kung ngayon lang ulit kami nakadalaw ha. Masyado lang nabibisi sa work eh. Pagsasalita ni Daisy at inilapag ang bulaklak sa libingan ng ama. Matapos noon ay tumayo ito tsaka hinaplos ang bahagya ng nakaumbok na tiyan niya habang inakbayan naman ito ni Trani. Dad, ayos na po pala yung bahay. Nakabalik na kami ni Trani doon. Ayos na rin pati yung garden. Tsaka ito na Dad oh. Magkakaapo ka na. Sayang lang nga kasi hindi mo siya makikita pero huwag ka mag-alala Dad. Ipapakilala naman kita sa kanya. Bahagyang pinunasan ni Daisy ang ilang butil ng luha sa mata nito. Kaya tinapik-tapik siya ni Trani. Siya nga po pala sir. Papakasalan ko na po yung anak nyo. Sayang at hindi ko nahingi ang basbas nyo noong nabubuhay pa kayo pero nangangako po akong mamahalin ko po ang anak at tapo nyo. Si Trani naman na nagsalita at saka mahigpit na niyakap si Daisy. I love you always, Trani. Now and forever till death do us part. Huling usal ni Daisy tsaka isinuot ang singsing sa daliri ni Trani. Ngayon, ang araw ng kasal nila. Simple lamang iyon. Sa mismong hardin kung saan nagsimula ang lahat sa kanila. I now declare you as husband and wife. At kasabay ng malamig na ihip ng hangin, ay siya ring pagtatagpo ng mga labi nila. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!